Hi, Chair. Okay, gawan lang natin ng video itong DepEd Order number 15, series of 2026, revised guidelines on classroom assessment, grading system, and awards and recognition for the K-12 basic education program. So, marami naman na nitong gumawang video, pero bigyan ko lang ng emphasis yung siguro medyo na-overlook natin. And at the same time, gusto ko lang malaman kung paano ginagawa, anong intervention ang ginagawa ng guro at ng paaralan para masunod ang provision na nakalagay sa DepEd Order number 15, series of 2026. Malay natin makakuha tayo ng magandang idea o magandang paraan kung paano natin matutulungan yung mga bata natin sa ating mga paaralan, batay sa kung ano nakalagay sa DepEd Order na ito. According sa DepEd Order na ito, teacher shall monitor learner attendance and provide timely interventions in coordination with parents or guardians, particularly by the end of term 1 or when a learner reaches approximately 12 absences. Ayan, so malinaw naman sinabi na dapat ang teacher ay nagmo-monitor ng attendance ng kanyang mga estudyante. Check yan sa lahat ng guro. I'm sure lahat ng teacher ginagawa yan. Ang question is, sabi niya mag-provide daw ng timely interventions sa mga magulang o sa guardian ng bata na alam nating madalas na ang pagliban sa klase. Masasabi natin, minsan valid naman, minsan parang pwede namang hindi umabsent, pero mas pinili pa rin umabsent ng bata. So sabi niya, particularly dapat daw na-call mo yung attention, nagawan mo ng intervention, itong problema mo na ito sa bata mo, bago mag-end ang term 1. O kung malapit-lapit na sa 12 ang absences ng bata. So ngayon, bilang mga guro, na-check mo na ba ang attendance ng mga estudyante mo? Kasi baka meron ng malapit-lapit sa 12. O kung hindi man 12, malapit na sa 12, pero hindi pa rin siya nai-inform o hindi pa rin siya nagagawa ng intervention. So dito papasok yung intervention na ginagawa ng guro at ng paaralan. So posibleng sa loob ng classroom mo, meron kang best intervention para masolusyonan yung pagliban o maraming lumiliban sa klase mo. Maliban sa hinihingi mo yung excuse letter kapag absent yung bata o kung 3 or more days na medyo matagal na hiningian mo na ng medical certificate. Pero alam natin bilang mga guro, marunong naman tayo tumingin sa mga excuse letter, sa kondisyon ng bata, marunong tayo umunawa kung valid pa ba yung pagliban nila sa klase. O baka napuno na yung table mo ng excuse letter mula sa batang iyan. At baka hindi na excuse letter ang dapat, kundi intervention na makausap ang mga magulang, bakit kaya paulit-ulit ang pagliban ng bata. O kaya naman, isang intervention ng paaralan na binibigyan ng written warning, and then sa susunod, conference na with the teacher, and then sa susunod, conference na with the guidance teacher. Hindi ko alam kung paano ang proseso, pero syempre, gusto nating makapag-share tayo ng idea sa iba nating mga kasamahan na guro para sila rin ay masolusyonan kung may ganito silang problema sa klase nila. Ikaw, Chair, paano mo tinutulungan o sinusolusyonan ang problema mo sa attendance o sa bata mo na madalas lumiliban sa klase? Inaantay mo ba na umabot pa ng 12 or ginagawan mo na ng paraan kapag nakita mong marami na ang kanyang absences?